Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title: Kaya masahol at makapal ang mga kurakot dahil si BBM ang presidente. Ito ang reaksyon ni Attorney Rowena Guanzon, dating COA COMELEC Commissioner, sa pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro na maaaring tumigil ang laban kontra korupsyon sakaling maalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Wow! Ayon kay Guanzon, taliwas sa pahayag ng palasyo, mas naging lantaran at lalong naging makakapal ang mukha ng mga tiwaling opisyal sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa kanyang pahayag, diretsahan niyang tinumbok ang pananagutan ng liderato. Anti-Claire, sabi ni Attorney Guanzon, kaya masahol at makakapal ang mga kurakot dahil si BBM ang presidente. Ang payag na ito ni Guanzon ay tugon sa babala ni Castro na kapag nagbago umano ang liderato, maaring hindi na ipagpatuloy ang mga investigasyon laban sa katiwalian at makalaya ang mga sangkot. Para kay Guanzon, hindi ang posibilidad ng pagbabago ng liderato ang problema, kundi ang kawalan umano ng tunay na takot at pananagutan ng mga kurakot sa kasalukuyan. Bisa Anti-Claire, oh. Bilib na bilib sa kanyang amo. Na kung tutuusin mo, nung hindi pa siya Yusek, nung vlogger pa siya, palagi niyang binabatikos ang presidente. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Wow, siya na ang tigdepensa ng Pangulo. Okay, so nakailang presidente na ko, 66 years old na ko eh. Ang mga naabutan kong presidente is Diosdado Magsaysay, Diosdado Macapagal, Marcos Sr., Cory Aquino, Fidel V. Ramos, Estrada, Gloria, Noynoy Aquino, Duterte, pang-siyam ito. With my age and experience, ngayon lang ako nakakita ng ganitong katalamak na korupsyon. Yung with impunity. Tatlo yan eh. Sabi ni ex-Justice Noel Tiham. Itong nangyari yan is, there's a lot of incompetence. Ano pa? There's a lot of incompetence, kalimutan ko na yung corruption, and may isa pa, talagang talamak. Pati si ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio, bago mag September 21 na anniversary ng martial law, malala na ang corruption ng Marcos Sr. Administration, but nalampasan ng Marcos Jr. Administration. Ano pa? Si Attorney Guanzon, sabi niya, BBM, your father might have been very proud of you. Your father so proud of you now. Bakit? In just 3 years na panunungkulan mo, nalampasan mo na ang record ng tatay mo when it comes to graft and corruption. So, ano ba yung record ng Marcos Sr.? Di ba silang mag-asawa? Binigyan ng most corrupt couple ba yun? Ng Guinness World Book of Records. Talagang on record yan. Most corrupt. Ay, ito ngayon. Grabe. Talaga naman. Wala nang tatalo. Kaya pagdating na sa ratings,
wala ring tatalo sa pinakamababang ratings. Grabe. Oh, latest Pulse Asia survey, nako, negative 14 ang net satisfaction rating, negative 15 ang net trust rating. Wala nang ibang makakatalo. Bakit? Dahil nawalan na ng tiwala ng yung sinurvey. 4 major areas that affects the Filipino people. Fighting inflation. Anong rating ng Pangulo? Negative 55%. Fighting corruption. Negative 51%. Anti-Claire. Magbasa-basa ka naman sa mga sa mga survey o hindi kayo naniniwala sa survey. Pag negative sa inyo, hindi kayo maniwala. Pag positive, pag mataas, ibinibida ninyo. 51% sa mga sinurvey nagsabi na super hina, palpak ang administrasyon nito sa paglaban sa korupsyon. Ano pa? Reducing poverty. 39% negative. Fighting illegal pulburon, negative 51%. Yan po ang grabe, very revealing na sentimento ng taong bayan. Ay may political analyst si Dr. Rob Francis, sabi niya BBM presidency is a failure and it is beyond recovery. So grabe. Ano kaya ang nakain ni kung si Tatay Digong pa? Hindi naman perpekto ang administrasyon ni Tatay Digong. At least may kinakatakutan. At least may may Presidential Anti-Corruption Commission. Mayroong line na 8888. Pwede kang makapagsumbong. Ito ngayon, binuwag nila, inabulis ang PACC, tapos yung sumbungan ng bayan, saka na lang sila nagtatag ngayon dahil pumutok na ang corruption scandal. So, good luck, Attorney Claire Castro, na sa inyong pananaw na matitigil ang korupsyon kung mawala si PBBM. To me, it's the other way around. I agree ako kay Attorney Guanzon na hayaan talamak ang korupsyon dahil meron tayong presidente na blank. Very weak, very whatsoever. Nandyan na lahat sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan ng Mugyero. Sa sin kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan ng Mugyero. Nasin ko na bugyon man eh. Tanang ngalokot kay na sila no. Nakuha na gid sila. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Dapat dire na, apilin gid dito kay. Paro. Bunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang yero. Bunga ni sila gid tukod ba. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nga putol na pod ang ilang yero. So karon pila na ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Tungod wa kay kapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day imong trabaho? Pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Magumara. O kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag yun. Maperil pag yun. Di ka bawi na igo ra gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. So kuan yun. Asa day imong asawa karon? Tuwa dito.
Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi. Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop. Igo ra gid ipalit og kuang pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gid pa eskwela na Na pa di na estudyante. to matabang ng pagpalit og sin kay wala na gid og kuan, wala na yung budget. Wala na budget. Salamat din sa kaya sa Ginoo nga pagtabang nga mog sin nga maka ilis daw na gidugato pa mong balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.